So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to our prayer for the nation. Amen. So, before we start, let's pray. Yes, Lord. Thank you po muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ginamit mo po ko, Panginoon. Oh God, I ask right now, Panginoon, na may you give me the knowledge and wisdom. Open our hearts and minds, Panginoon, to listen your words, Panginoon. Patuloy na ilayo niyo po ko sa mga errors, Panginoon. Holy Spirit, may you give me the boldness to speak the truth, to speak the word of God. Oh God, maraming salamat. We praise you, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, ayun. Open po natin ang ating Bibles. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay babalik po tayo sa Old Testament, which is po sa Genesis chapter 14. Amen. So, to make it short po, story po kasi siya. Itong chapter po, where Abraham rescued Lot, which is yung pamangkin niya. So, dito po, may 4 po na hari na sumasako. Amen. At ang mga haring ito is hari ng Elam, Goyim, Sinar, at Elasar. Ngayon, ang kanilang mga sasakupin, 5, which is sa Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim, at Bela. Amen. So, yung 4 na hari, meron na po silang mga nasakop, 7 na lugar. Yun po ay sa Karnaim, Ham, Kiryatim, Horyo, Elparan, Amalekita, at Tamar. So, ngayon, yung pamangkin po ni Abraham, si Lot, nandoon po siya sa lugar ng Gomora. Itong mga lugar na to, na yung 5, yun na po yung susunod na sasakupin po ng 4 na hari. Amen. So, yung 4 na hari, yung hari po nung nag-start na po silang away, ganun. Yung hari ng Sodoma at Gomora, nahulog po sila sa balon during nung sinasakop na po sila ng 4 na hari. So, natalo po yung 5. So, kung iisipin po natin, 4 na hari versus 5 hari. So, after masamsam po ng mga 4 na hari ang 5 lugar, si Lot po nandoon po sa Gomora. Yung 4 na hari, kinuha nila yung mga gamit, mga ari-arian po ng mga Gomora, tapos ginawa po nilang bihag si Lot, which is yung pamangkin ni Abraham. Ayun. So, after nun, mayroon isang takas ang nagbalita kay Abraham nung about sa nangyari sa Gomora, about sa nangyari doon sa pamangkin niyang si Lot. Then after that, nung narinig po ni Abraham yung mga ganun, tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Halos 318 po silang mandirigma. Amen. So parang, kung iisipin mo, dahil doon, in the end, nanalo pa rin po sila Abraham. Amen. So, nabawi po nila yung mga ari-arian, at nabawi din po nila si Lot. After the battle, bumalik sila, Abraham at si Lot. And habang bumabalik sila doon sa kanilang mga lugar, sinalubong po sila ng hari ng Sodoma. At dinalhan siya ni Melchizedek at ng iba pa nilang mga kasama ng tinapay, alak, at binasbasan sila. Ngayon sa Genesis chapter 14 verse 19, sinabi kay Abraham, "Pagpalain ka, nawa Abraham, ng kataas-taasang Diyos,
na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So after the battle, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Sinabi niya kay Abraham in Genesis chapter 15 verse 1. Sinabi niya, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." Now, if we are going to point out our first point, which is in God's reassurance to your spiritual battle, God said that first to Abraham through vision to be not afraid. That Abraham's shield is God. Amen. So if God did that to Abraham, surely God will do the same. Amen. God is with Abraham through the battle. So if God is with you, remember that our God knows how to triumph. Amen. If God is in you, who can defeat you? God will never leave you alone in the battle. Kahit anumang battle yan. Spiritual battle ba? Problems in life. Amen. Wherever you go, God is there. He is watching you, and God's love and power is greater than your battle. Amen. Sobra pa talaga ako na-inspire sa chapter na to kasi parang napaka impossible, amen, kasi uunti sila Abraham 318 lang sila, tapos hindi naman sinabi kung ilan yung apat na haring sumasakop. So kung titignan mo, halos napakarami na po nilang sinakop, and then ang kasamahan lang po nila Abraham is 318. Amen. The way na binasa ko po yung apat na hari na sobrang dami po nilang sinakop, and verses 318 na kasamahan po ni Abraham, pero hindi sila Abraham pa rin po yung nagtagumpay. At ang sagot dun, ang secret doon kung bakit na parang impossible na manalo sila Abraham, kasi uunti sila eh. No, God is there. Amen. O kung naalala nyo po yung sa Matthew chapter 10 about Jesus tells to his disciples about the challenges that they will face. Jesus tells to them 3 times, "Do not be afraid. Do not fear. Do not fear." Amen. Pero dito po sa Genesis, God said to Abraham, "Fear not." Amen. So for all who have faith in God, you never have reason to fear but God. Iba po yung fear kasi ng world. Iba yung fear mo sa world. Iba din po yung fear kay God. Kasi if you have fear in God, it's submission. Amen. So fear not, Abraham. Fear not. Amen. Because we have shield, and that is our God, who conquer death, sin, and sufferings. Amen. Ang kagandahan lang dito kasi, if you put our trust to God, the God and the one who only knows how to triumph, who conquered everything. Amen. Now, our second point is God's path and God's covenant. Amen. Yung covenant po ni God kay Abraham is God would offer protection and land to Abraham. Amen.
Pero may kailangan silang gawin. They must follow the path of God. Amen. So, ganun din tayo. Amen. If we follow God, if we obey Him, surely He will protect His children. He will protect us. Amen. So, bakit ba reassurance yung pinaka-main title natin? Kasi, even God said to us, we will face trouble and challenges in this world. God said to us, the world will hate us when we follow God. God said all these things, but He also assured us to be still. God is already overcome this world. Again, He will never leave nor forsake us. Amen. When we follow the path of God, surely He is our shelter, the one who conquered death. Amen. Ngayon, pwede po ba nating i-comment sa baba your victory through God's triumph. Amen. Dito, maiisipan natin dito na walang kapangyarihan ang kayang tumalo sa taong ang pag-asa ay ang Diyos. Amen? Inuulit ko. Walang kapangyarihan ang kayang tumalo sa taong ang pag-asa ay ang Diyos. Amen. We are victorious in Christ nga, sabi ng yung speaker natin nung YF. Amen. Ito, kahit na napakarami man ang bagay na sumugod sa'yo, wala yan sa bilang ng problema at bigat na iyong nilalabanan. Kaya ng Diyos na pagtagumpayin ka sa labang hindi mo nga kaya. Ngunit ang Diyos ay gagawa ng great plan para pagtagumpayin ka. Amen. Sa digmaan, through the battle, God is also fighting for you. Amen. We will certainly expect po talaga na the battle and storms will come into our life. Amen. Hindi po talaga yun mawawala. Kasi even in the Bible, God said to us that we will face challenges and battles or anything that could penetrate our heart. Amen. Pero God assured us, amen, that na-overcome niya na ang mundong to. Amen. So, lagi po natin tatandaan na we must walk by faith and not by sight. Kasi sometimes talaga sa nakikita nating problems sa battles natin, malaki po talaga ang possibility na ma-driven po tayo ng emotions natin to the point na maapektuhan po natin ang faith or kay Lord. Amen. Patuloy lang nating alalahanin po yung mga times na nagtagumpay tayo because of God, because of His grace. Amen. Actually, in the first place, nagtagumpay naman na po talaga tayo. It always depends on us pa rin talaga if we will stick to God. Amen. Praise God. At pinaalalahanan niya pumuli tayo. Amen. Kaya, ayan, have faith in God. Amen. To God be all the highest glory.